Start pa lang kayo, you guys are really excited. I know you're still excited for the finale, but your thoughts about just ending this series? Very mixed emotions. Siyempre, very excited na mapanood din nila yung last week. Paglabas ko ng aeroplano kagabi, sumunod na sa akin yung mga staff sa airport. Alam nila na last 2 weeks na namin. Sumisigaw sila na last 2 weeks. And I said, yeah, abangan nyo kasi marami pang dapat mangyayari. But syempre, at the same time, nalulungkot ako kasi talaga lahat kami binibigay namin yung pinaka-best namin. And I will miss playing Samuel because of the impact and the social awareness na naibigay ko ng show namin. It's about corruption, it's about scams, na alam naman natin lahat kung ano nangyayari sa bansa natin. So, to be, kumaga, yun yung fight namin, yun yung paraan namin para makatulong, to bring awareness sa mga tao. But dami kong natutunan, and it has been an amazing journey at just very grateful. Directorial debut mo rin to, no? So, moving forward, are we going to see more of you directing more mga ganitong klase? Tingnan natin. It was a great experience. Ang dami ko natutunan. I wouldn't have been able to do this kung hindi ko nakuha yung blessing ng lahat ng tao, ng buong team, behind and in front of the camera. But for sure, after ito, pagkapakap, may mga courses and there's gonna be some things about directing. So, but sana in the future, mabigyan pa ako ng pagkakataon. And then moving forward to Jessie, this is your comeback right now. So how was it, working again with the whole cast and finally ending this thing? I'm really proud of the show. And tulad nga ng sabi ko before, itong role na to, I've never done it before. And maatikabong mga action scenes ang sumalubog sa akin throughout the show. And I'm really proud of, what we did and kung paano ko din nabuo si Agnes Policarpio. Of course, with the help of our directors, Direk FM, Direk Abel, Direk Bijoy, of course, the creatives also. And I'm just really grateful. Parang it's actually kind of bittersweet kasi syempre you see everyone saying goodbye na to each other. Technically, it's our last taping day. Yes, today. Kasama, eksena to. Kasama to. May panibagong teaser mo ngayon. But I'm just really proud of everyone. Of course, si Gerald, yung nasabi niya kanina, is his first directorial debut. And ang galing. Actually, ang galing talaga ni Jet bilang director. Action scenes. Alam niya kung ano yung sa editing ba, alam niya kung anong shots kailangan niya. And hindi siya, kumbaga, he knows, he has a vision. And throughout, hanggang editing, alam na niya kung anong isasalpak niya, kung ilalagay niya dito, kung ilalagay niya doon. And I'm very surprised and I'm very proud of you as a co-actor. So, yeah. And also, Shaina, I know you have plans before actually accepting this project. So finally, we're ending it already. So how was it? Like, just walk us through lang kung ano ba yung naging experience the whole complicated. But it was very beautiful journey naman for me. Lahat naman ng roles na naibibigay sa amin, syempre pinagtatrabahuhan namin yun. And it's never easy. Pero kasama nung hirap are lessons that you'll be able to keep kahit natapos na yung show. The bond that we form behind the camera is one of the most important takeaways kasi sa bawat proyekto na ginagawa ko. Well, marami pang dapat abangan. Limang gabi na lang, last 5. Pero mga last 15 pa yung content nung last 5 days namin. So, non-stop action scenes, drama, tension, lahat-lahat na ibinigay na namin dito sa aming finale week. So, of course, we would like to thank the supporters. Kami mismo, meron akong personal
personal na experience sa ating mga manonood. Like when we went to ASIF Vancouver, they were really calling me Attorney Leia. So, syempre, di ba, bilang artista and bilang parte ng isang ganitong klaseng show and material, alam mo na tumatatak sa mga tao yung ginagawa ninyo kapag tinatawag nila kayo by your character's name. So yun, and hopefully, maraming mga manonood na no-educate pagdating sa scamming. At sana hindi rin ito yung huling show that will be tackling something like this. Kasi talagang hanggang ngayon nangyayari pa rin siya sa bansa natin. So hopefully this is just the start of something, of a show like this. And lastly for JC, of course, kanila ito kakaiba from all the series that you were able to do? Ito, walang pinagkaiba, madaling gawin. Lahat kami tawa-tawa nandito. Hindi masyadong intense tong show. Like, si Jay, hindi naman pinagpapawisan dito. No pressure at all. Sobrang kalma namin. Diba? Kasi walang ka-problem. Wala talaga. But, no, kidding aside, first of all, I just want to thank our supporters and viewers for, always watching. And I would like to thank also the GRB Productions for putting up a show like this. Grabe yung pinagdaanan namin. Kung tatanungin ako if very memorable tong character na ginawa ko dito, yes, definitely. Isa to sa mga pinakamahirap na ginampanan ko. From day one, hindi ko yata nakita yung sarili ko as Jacob na nakangiti. Hanggang sa ending. Like, I would say na it took a toll on me slightly because, palaging, palaging intense yung mga scenes na ginagawa namin ni Jeb. Sorry, when you say ito ka tong, ano to, kahit hindi mo bitawan the character? Yes, mahirap siya bitawan kasi the character, si Jacob, he's full of frustrations, marami siyang trauma, marami siyang mga problems na binitbit throughout his life. So, yung pagdala ko ng character na yun, bit-bit ko talaga yun everyday sa mga eksena. And nakita ng lahat yun na kung gaano kagalit palagi si Jacob and kung gaano niya pinapahirapan lahat ng mga characters. Actually, wala akong friends dito. Wala akong friend kahit isa. Si Senon lang yung nag-iisang friend ko. But, tapos hindi pa siya nagsasalita. Diba? So, yun yung hardest part dun kasi I have to play that role na wala akong kasundo dito sa lahat ng cast. And si Je, palagi ko siyang ka-eksena pero never kami nag-usap na maayos. I think sa sobrang intense ng mga ginagawa naming scene, siguro pag narinig namin yung cut, kahit nga cut na, hindi pa rin kami masyado nakakapag-usap kasi I think nandun pa kami sa taas nung eksena, yung emotions namin are high all the time. So, but I'm fulfilled. I'm so happy with the way it turned out. Grabe yung mga eksena namin, ang dami kong natutunan dito. Palaging may wisdom every time we do a scene. And just like what I said nung umpisa pa lang na this is what we signed for. Ang pagsuporta namin kay Je is through our performance. So I think all of us here gave justice to our roles para alam mo yun, mapaganda talaga namin yung storya namin, mapanatili namin na intense lahat yung mga ginagawa namin. And hindi naman tayo magiging number one sa iWant and sa YouTube, di ba? Yung ganun kataas na viewership kung hindi intense yung ginagawa namin, kung hindi nakapag-perform lahat. And ayun, I just want to thank everyone, including our directors who are all very collaborative and very generous in giving us wisdom every day. And of course, syempre, si Jay, he set the tone very high na hindi siya intense na tao. Hindi. Pero ganun niya sinimulan yung show and it's up to us para sumabay sa kanya and I think
he made us good also because of setting that tone. Alright, thank you so much. Yeah, are you good, Yin? Yeah, good. Let's now go to MG Marfori of TV5. Okay. Congratulations sa series. And since natanong na yung iba sa kay Francine and Seth, Shayna said na yung mga lessons you will, you'll take with you even post the series. So, what were that lessons for both of you? Ala, ang hirap pala. Pero siguro po bukod sa mga lessons na natutunan ko from my co-actors and from our directors, it would be the story of the serie itself. Ito na yung panahon para protektahan natin yung sarili natin sa lahat ng kasamaan sa paligid. Ito na yung time para mas maging matalino tayo sa lahat ng ginagawa natin. Kung ano mang choices or decisions yun sa buhay. Kasi ang laki from nagsimula sa kasalanan ng tatay, napasa sa anak, hanggang sa nag-spread siya ng parang virus. And ayoko na pong pahabain pa, but to make it short, ang masasabi kong pinaka-lesson na natutunan ko is lumaban, lalo pag nasa tama ka. And if you know na hindi na tama yung ginagawa, so, you know. How about for you, Seth? Siguro po sa pagtatrabaho, ang ginagawa po namin ito, personally, sobrang dami ko natutunan. Kada araw na ang directors ko, Unit 1, Unit 2, Unit 3, iba-iba ang napupulot kong aral. Iba-iba ang tinuturo sa akin, sa amin, dalawa, ni Francine. At sobrang saya ko doon. Sobrang laking, para sa akin, arsenal ko yung mga, ang dami kong nakuhang arsenal dito sa Scenes of Godfather na show na to. And sa kwento naman, siguro nung una, parang, nung nabasa ko yung script, sobrang lalim eh. Ako naiintindihan ko yung script. Sobrang lalim na hindi lahat ng tao aware sa ganitong istorya, ganitong nangyayari. Minsan, nandiyan na sa harap nila pero hindi nila napapansin o sinasadyang hindi pansin. And ito natapos na namin, sobrang yun, tama po yung sinabi ni Francine na sa panahon ngayon, parang kapag namamana ba talaga ng anak ang kasalanan ng isang magulang? O nasa anak ang puputol kumbaga puputol ng ganong eksena sa buhay ng pamilya o ng cycle. So yun, talagang napaka-importante na alam natin how aware tayo, conscious tayo sa mga paligid natin. And yun nga, hindi porket may kasalanan ng magulang, ganun ka na rin. Nasa sa'yo yan. At saka pwede kang maging pwede kang sa magulang, pwedeng ikaw yung sumalba sa kanila. Yun yung natutunan ko. May matututunan din sa atin ng mga nakakatanda sa atin. Yun ang natutunan ko dito. And yun, siyempre, napapanahon din talaga. Sobrang ako nagulat doon sa tinakbo ng kwento. Hindi ko namin alam yung script in advance. So, nung hawak na namin yung mga week, parang sobrang nakakagulat na napapanahon sa atin. And yun, ang saya lang na i-play si Enzo para sa ganun. At least yung mga kaitara namin, Gen Z, kumbaga mas maging aware. Andito na tayo sa 2025 na parang lahat na ng tao is kaya ng bumoses. So, i-amplify namin yun as an actor. Yes. Thank you, very well said. Thank you so much. My second question would be for Gerald, because you keep on, raising the bar each time you make a project. And it's always something about, social responsibility. Kung magayon nga, may mga ganitong tema, what will be your next? What are you gunning for? Anong klaseng storya? Sins of the mother. Sins of the brother, sins of the tito, marami pa yan. Sa family affair. Lahat na Sa family affair. Yeah. Marami pang pwedeng ikwento eh. Marami pang kwento dyan na hindi alam ng tao. Maraming mga nangyayari
storya na hindi natin alam. As sabi ko, ang dami ko natutunan sa show na to. So, as a, you know, minsan sumasama ko sa meeting ng mga creatives, na-inspire lalo kasi there's so many stories, inspiring stories, dark stories, love stories, na pwede pang ikwento, hindi tayo mauutusan. But yeah, the next one is, yung next naman, it's another show na super, magkakaroon din siya ng social awareness and walang araw na hindi natin napapanood sa TV Patrol yung mga nangyayari. I can't say it now, but it's another inspiring show, and I'm early this year pa lang, and even during this show, nag-start na kami develop, so I'm excited for that. Like I always say, ang hinihingi ko lang po sa ABS sana ay lagi po may social awareness at may matututunan yung tao. And for right now, this show set the benchmark kasi talagang marami pong nauwi yung viewers natin from each character and yung pinagdaanan ni Samuel. You know, just sa buhay natin, there's marami mga ups and downs, marami pong challenges na darating, but katulad ng po yung character ni Samuel na laging lumalaban, basta nasa tama, and gagawin lahat para sa pamilya. And I think each and every one of us, ganoon naman din tayo sa kanya-kanyang paraan. Going back dun sa nangyayari sa bansa natin, kanya-kanyang paraan yan sa pagpapakita ng suporta. And for me, my number one way of showing support is through the projects I do. That's why every day mas inspired ako kasi alam ko every taping day may ikukwento kami, may mapupulot yung tao sa amin. And with this show, like I said kanina, really set that bar high. But kilala niyo ako, I love challenges, so excited ako for the next one. Thank you. Thank you so much. Totoo yun. Talaga yung social awareness nito. I think that's why number 1 tayo simula August on iWant TV. Congratulations to the college Jeremy. Number 1, I think it's because of that, because it's very relatable. Ang daming natututunan at ng mga tao, at ang daming nakaka-relate. Parang at one point lahat tayo siguro na-scam na rin, di ba? Especially nowadays na daming mga online mga benta and stuff. Yes, pa, any more questions? Ayan, for our next question, we have Tito June Lalin, the entertainment editor of Abante. Thank you, Tito Justin. Siyempre marami sa inyo, no? Gerard, ikaw, siyempre ka, JC, si Jessie, siyempre ni Luis, hindi ko alam sa iba kung may mga negosyo sila, di ba? With Sins of the Father, yan, sa dami ng mga scamming na pinakita dyan, marami sa viewers nyo na very thankful kasi naging aware sila, di ba? Na mga posible na maging paraan ng sa pag-scam. So, yun, very thankful sila. Nakakalungkot na this is your finale week. Pero ang question ko is, kayo ba mismo? Nabalitaan niyo naman nagamit kayo sa pang-scam? Kasi there's a lot of Hollywood actors, Korean actors na talagang may mga namulubi na milyon-milyon nakuha sa kanila dahil ginamit sila through AI. May mga ganung story na may mga pinakausap, may mga nakaka-video call pa mismo. Recent story about this was yung isang Korean na babaeng, isang Korean, no, na ginamit siya ng kala niya isang famous actor yung kanyang ka-chat mismo because of AI. Yan. Kayo ba may mga nababalitaan kayo na nagagamit kayo? Yeah. Let's start with RK. Yeah. So far naman, wala naman akong ganun experience. Pero there was one time na I think meron akong sinanilang investment also. And unfortunately, hindi pala, it turned out to be a scam. Nagsarado na yung investment na yun, but I heard some people na nagre-recruit pala sila using my
check and my name. Pero hindi naman siya naging cause ng kahit anong negative sa part ko. Kinall out ko lang din yung attention nila. Buti na lang napigilan. Yeah, at least kasi may isang actor na kulong because of that. Oo nga. So yung mga ganung mga gray area, kahit hindi ka naman talaga nasali or hindi ka naman talaga really involved, or ikaw lang din mismo naging victim, parang minsan na damay ka pa. So yun lang, yun yung experience ko dun sa and mga online, may mga experience na gano'n, akala mo yung binabayaran mo or tinatransfer mo money is legit. Then after mo mag-transfer, wala na, nakasarado na yung, naka-block na yung account. Okay, bablock ka. Bablock ka, tapos wala na. Yeah, sa ina. Well, thankfully, hindi pa nangyari sa akin. Although, just yesterday, meron akong kaibigan na she was sent a link from her bank. And yun na, she just clicked on that link and then naubos yung pera niya. So, it's something na kung hindi man, kaya nga, I feel na itong show na to is really very important sa atin, maski sa amin at sa ating mga manonood. Kasi kung hindi man nangyari sa'yo, I'm pretty sure meron tayong kakilala, kapamilya na nakaranas na ng ganitong mga bagay. Yung sinasabi mo na, I think that's a love scam. And we also, parang meron din tayo. Actually, even here in the Philippines, Yes. just last week may isang babae, 3 days na siya sa airport, inaabangan niya yung foreigner na, di ba, nangutang siya and everything. Tapos, pinalabas na in-hold daw siya sa immigration. He needs to pay again 20,000, di ba? Tapos paniwalang-paniwala sila. Yun nga eh. Pero kaya rin nagpapasalamat ako sa ating writers and sila Jen, our directors. Kasi yung love scam na sinasabi ninyo, natackle din namin yan. So, kaya nga it's really very important na gumawa tayo ng mga material, ng mga proyekto na kagaya nito na makakatulong sa ating mga manonood. Yeah, okay. Seth, ikaw naman. Ako po personally, na-scam na ako. Yung biktima naman po ako ng scheme, yung credit card. Parang nagpagas, tapos yung credit card ko na yung minsan nang galawin, yung for emergency na-swipe ng airmat processing for gasolina. Tapos, after ng mga siguro 4 days, parang nag-send ng na 100 plus yung bill ng credit card ko na-trace pa, pinambili ng ticket ng aeroplano. Yun. Tapos, sobra ako nagulat nun kasi syempre kala ko yun, syempre tatawag ko sa bangko ko, mag-iimbestigahan pa nila, sa malaking pera rin. Pero yun naman, buti naniwala sa akin ng bangko. Yun lang yung nakakatakot na experience ko. First time, na-scam. How about Francine? Ako, sa awa po ng Diyos, hindi po ako nasa-scam at huwag kong sana mangyari. Pero may mga kaibigan ako na na-scam, yung pinag-i-invest ng pera, tapos kunwari palalakihin, tapos the next day na kukunin na dapat nila, biglang zero na yung balance ng accounts nila. Tapos yun, hindi na nila makuha ever. Yung iba nangutang pa para may pasok lang doon na pang-invest nila. Yung iba nagsimula ng mga jewelry nila. Ang dami. Pero yun po, ako hindi pa po nakaka-experience. Balikan na natin si Ina. Inano yung clinic yung link, no? Di ba? Kaya nga always, di ba, may paalala na never click any link, di ba? Oo, pero sa isang click lang, millions yung nawala sa kanya. So, yeah, sadly, ganun yung mga nangyayari ngayon. So yun nga, at least kung hindi man nangyari sa'yo, nangyari yan sa kaibigan mo or kapamilya mo, at napanood mo sa TV, masasabi mo na sa mga kakilala mo na, oh, from now on, since talagang laganap pa rin siya, talagang nangyayari siya, like, to educate our viewers, to not click. It's so nice na nag-educate yung sins of the father. JC, ikaw ang dami mong business.
Well, sa business naman, wala pa naman nangyayari. But personally, frequent credit card user kasi ako. And the downside of it before, na hindi ko pa alam dati yung mga scam na yan. Kasi nga, you have to put in your information sa lahat ng online na transactions, di ba? And you use your credit card sa pag-swipe sa gasoline stations, di ba? Pag hinihingi nila, or sa restaurants, yung mga ganyan. So, one day, while sleeping, pagkagising ko, naka-receive ako dun sa bangko ng series of messages na may Mexican peso, merong from Cuba, from ganyan-ganyan, tapos trying to withdraw money. So I immediately called my bank. Sabi ko, may gumagamit ng credit card ko, blah blah blah. The first 3 messages, hindi nila na-save yung, hindi nila kayang i-dispute na. So, na parang nakuhaan ako ng 6 digits na pera. So that's a lot. And then, ang masama nun, yun nga, hindi ko na-save yung initial na withdrawal. Yung mga sumunod na natanggap ko nung morning, yun yung na-dispute. Pero while sleeping, nung madaling araw, nagtatry na mag-withdraw, dapat pala sumasagot ka na dun sa text message ng bank. Pero kapag walang sagot pala dun sa bank, automatically proceed yung withdrawal. So, nahasal ako dun kasi nawalan ako ng yun nga, mga 6 digits. And then, wala akong magawa dun sa bank. And then they cannot save. So, yun nga, with this show, at least, ngayon, yung mga kababayan natin, magiging aware sila na kapag gumagamit ng credit card, use it wisely. Hindi porke kailangan ng information online, ibig sabihin, ipasok mo lahat ng information mo. Better pumunta ka na lang sa store or use cash para may makaiwas sa ganito. And I don't know kung anong gagawin ng government natin dito and yung sa bangko natin kung paano nila tataas yung security level nila sa mga ganito. I just hope na soon and matapos na itong lahat na to kasi syempre dami natin mga kababayan na nananakawan, kawawa naman kami. Tayo. Yeah. Jessie. Yung sa AI, actually recently, 2 weeks ago, tinulungan ko ng Star Magic ng ABS-CBN. Ginamit yung, actually from Sins of the Father, MediaCon din yung sa Gateway. Ginamit yung interview ko. Pinalitan lang yung sinasabi ko, pero nagaya totally yung bukas ng bibig. Napalitan yung sinasabi ko, yung boses ko gayang-gaya. So, ano siya parang online casino site or something na ginagamit yung mga celebrities para i-promote yung business nila. So, tinulungan ako ng ABS, of course, kasi galing sa Sins of the Father yung material. So, at least kahit pa paano na-take down. Pero ang daming mga artista pa rin na iba na nagagamit pa rin yung sila mismo para manloko ng ibang tao. So, AI is very scary, di ba? Nadi-deepfake nila yung face ng isang tao para lang sabihin or gawin kung ano yung gusto man nilang ipakita na hindi naman totoo din. So, yun, sana mas mag-ingat pa tayong lahat. And of course, sana yung mga gumagawa ng mga ganung bagay, sana tumigil na rin. Kasi syempre, ang daming buhay na naapektuhan din, di ba? So, hindi din maganda talaga. Para kahit sa aming simpleng nagtatrabaho lang din naman kami, mga celebrities, nagagamit pa rin yung image namin sa ibang bagay. So, yeah, so sad, no? Kasi parang lumalabas na nag-endorse ka. Nag-endorse ako ng gambling na hindi din kilala. Kumbaga, I mean, there are others na legal naman and legit naman. Pero ito, parang it turns out, hindi pala. And I'm not the only celebrity na ginagamit nila. So, Gerard, Oo, maganoon din yung mga sa credit card, biglang
kailangan ko na i-block yung credit card ko kasi may gumamit para bumili ng something, tapos may dollars pa, nasa Pilipinas. So, paano nangyari ito? May mga ganun. Meron pa yung nagpapanggap na tatay ko or minsan nanay ko nagte-text sa mga fans, tapos parang nangihingi din ng ano. And I think may iba na tuloy. So, unang nakakahiya pa yun, di ba? Yeah. Di ba? Gano'n. And then, so yeah, may mga na-experience lang doon. So, nakakatakot kasi paano kung sa mas, kumbaga, bigger scale, pero dun sa mas normal na tao, like, kunwari mawalan ng 5,000, 10,000, 15,000, yung sweldo nila ng isang buwan sa GCash or sa kung anong link na pipindutin. Sabi ni Jessie kanina na sana tumigil sila. Siyempre, lahat tayo, yun ang wish natin. Pero ako nandun ako sa mas, alam na natin na hindi natitigil yung mga yun eh. So let's just bring sa site namin, and sa creative, and sa ABS, and sa work namin, magbigay na tayo ng awareness sa kanila. Kasi hindi talaga titigil yan. Easy money yan eh. Ang dali lang mag-scam. The number one scam right now is love scam. Magpa-inlove ka na ng tao. May na-inlove na kay Brad Pitt eh. Almost buong, niya, di ba? Naparinihan, di ba? Ang dami yung mga celebrities. French woman na-inlove kay Brad Pitt. Medyo parang naman nangyari yan. So, but there's always, we also have to take accountability sa side natin. Brad Pitt ba? Willing naman ako. Di ba? Ayun, gusto Hindi ako magpabiktima. hindi siya. Ayun lang. So, parang pangyari, pinapalabas si Brad Pitt na nasa hospital siya. Yeah. So, I think more than anything na syempre wishful thinking tayo, sana umasa tayo na titigil sila, tumigil sila, hindi ganun ang mundo. Hindi ganun ang mundo. So, nandun tayo sa, we have to do, our accountability also. Take accountability sa side natin. Due diligence, mag-research, magpadalos-dalos. Siguro yun ang gustong sabihin ng show namin. Hindi yung mga katulad ni Jacob, yung character ni JC, yung mga ganong klaseng tao, iba yung mga pinagdaanan nila sa buhay. So ito, gagawin namin lahat para makaangat sa buhay. Hindi natin hawak yan, hawak na natin yung mga decision natin. Nakakalungkot yung French woman na yun, no? Diba? Lahat ng nawala. Lahat. At hindi lang yun, marami pa yan. Pero yun nga, dito sa Pilipinas, ang nakakalungkot, ang dami namumutang para lang ibigay. Scamming din. Oh yes, of course, of course. Yung lady dun sa naiyak na hinihintay niya yung foreigner na darating, nangutang na siya, plus pinag-uutang ulit siya ng 20,000 para kasi hinhold daw ng immigration. Kita mo? Siguro, basta nakakalungkot, di ba? Marami mga OFWs din natin na sa scam. Oo nga. Kasi minsan, yung masyadong umaasa sa pag-ibig, di ba? Ayun. Yung loveless, di ba? So, hindi ko dapat itatanong ko kung loveless ka ba? Sabi ko na, pumunta ka na doon. Sabi ko na eh. Kasi itatanong, ito na lang yung creative. Galing, ha? Kayo, kasi yung writer ko, sinulat niya, hindi mo totoo nagkabalikan. Pero dito na ako sa creative. Kayo, galing ba sa mga personal experiences ng mga kakilala niyo o kayo mismo, yung part ng mga napanood namin sa Sins of the Father? Yeah, so actually hindi mahirap yung research kasi lahat ng mga taong tinanong namin, may mga experience tungkol doon sa scamming. Tsaka yun din eh, gaya mo sinabi ni Gerald kanina, yun talaga yung mandate namin, hindi naman talaga yung utos sa amin mula sa management kila Tita Cory, kila GRD, and ni Gerald, na kailangan talaga ng social awareness, yung kailangan malapit na malapit doon sa totoong experience ng mga tao, ng mga manonood. Ayun, so, nung nagtatanong kami about like scamming, dami namin kwento. So, ang malungkot lang ngayon is that we have barely scratched the surface. Ang dami pa namin material na parang ano pa yung mga iba't ibang klase ng scamming. Kaso, nag-extend na, so, ang ganda na ng extension namin. Yes, the direct effect. Yes, it's based from the many experiences of our friends or coworkers. Higit kasi doon, when the group started thinking about the project, we wanted to be relevant dun sa ano yung gusto namin isulat.
And, nagsimula naman lahat sa in the last 10 years, our industry, the media industry has been, kumbaga, in question. Sino sa atin ang credible? The media giants, the new media, the digital media, who speaks of the truth. Diba? Yung credibility natin, bagsak. And what is our role in this time and age where our work is in question? And so sabi namin, let's go back to what's around us. Let's depict the truth. And from there, we saw that the biggest issues we have now, kung yung corruption is between the institutions of power against people. Itong scam, it's people among people. Yung nasa baba. Na hindi na ma-provide ng institutions of power yung security sa mamamayan. Tapos, dun sa ilalim, yung mamamayan naglalaban-laban to survive. And from that seed, if there's a question of credibility from us workers in the business, we'd rather point and amplify an issue na may magagawa kami. And I wish, in the end of this press con, you help us write about the issues that we are facing. Now, parte kasi nun the other theme that we wanted to discuss, which is very relevant. If your father commits a mistake, what is your responsibility as children? Hindi naman siguro po tayo bulag na sa nangyayari sa lipunan. Sa mga nakita nating nagmamalaki na kumakain ng 700,000 worth of a dinner when a lot of the people yung constituents nila ay nagugutom, or makakapag-display ng 4 million worth of a bag samantalang ang nakalulog ang katawan hanggang leeg. We are very proud not of the fact na naghihirap yung bansa. Pero sa tingin ko po, yung ginawa ng grupo, I wish. Sabi nga nila, napaka-critical po natin pag pumipili tayo ng mga kandidata natin sa Miss Universe. Pero yung pipili po tayo ng kandidato natin na tutulong sa kabuhayan natin ay parang malaki po yung problema natin. And this is our little way of presenting to the public all the perspectives of such a corruption of our lives. No. From the victims, from those who condone the scamming business, for those who run the scamming, at higit sa lahat po, it gave a voice to those who are voiceless. Hindi niyo po natatanong, napakaraming senior citizens scam. And ito po yung mga magulang natin, mga lolo't lola natin na hindi maalam sa technology. Nakakalungkot. Pambili na lang po ng gamot. Nanakaw pa sa kanila. So, I think lahat ng ito, this is our response, our industry's response to what's happening around us. I enjoy you. Help us, please. Help us. Thank you. Thank you, Direk. Very well said. Ang galing. Kasi pag-tingin mo sa akin kanina yung sinasabi mong kandidata sa Miss Universe, hindi ko alam kung gusto ba ako sugal. Pag yung scam na word, talagang tingin mo sa akin, scam. Pero actually very inspiring the way you guys
yung pag-answer nyo talagang parang lalo ko tuloy mamimiss ang sins of the father na pinaliwit na. Sana kahit magkaroon ng once a week na ganito para maging reminder sa lalong makaiwas sa scamming, sa mga panloloko. Yung mga viewers, di ba? Si Sabi Asis, kulit sa akin. Sabi niya, tanongin mo tungkol sa kung magpapakasal ba o fake news. Sabi ko, hindi naman scamming yung fake news. Nakakaloka siya, Gerard. Malay natin, may season 3, marami pang mga scam na hindi na-title, di ba? Maganda yung tayo. Of course, may question tayo from Alex Prostas. To Gerald, you seem to have an I cannot give what I don't have attitude towards the early victims of the scam, right? Early victims of the scam. Yeah, the scam that your father orchestrated, diba? Parang that was your attitude. Will it change during the finale? Ay, sa second o third week pa na, nagbago na eh. Nag-decide na si Samuel kasi nakita niyo yung pinagdadaanan, yung hirap ng pinagdadaanan ng mga biktima. Nadadamay rin siya doon sa ginawa ng tatay niya. So, doon sa sinabi ni Direk FMR kanina, what should a child do kapag nagkamali yung tatay? And si Samuel nag-decide na ayusin, i-correct yung mali, ibalik lahat sa mga biktima. Kasi biktima rin siya ng panahon na mga decisions na ginawa ng tatay niya na hindi naman niya ginawa. So kaya niya humarap sa mga malalaking tao, katulad nila Jacob, yung character ni JC. Kaya niya makipagbakbakan sa 100. Siyempre, ano lang yun, figure, ano lang yun, yung 1 versus 100, or ibang challenges ng mga normal na tao na yun yung pakiramdam, na overwhelming challenges dahil sa mga pang-i-scam sa kanila. Yung isang biktima, lahat ng pera niya na pang-hospital ng anak niya, na-scam. So imagine niyo po yung gano'ng kahirap yung sitwasyon nila. So yes, nagbago. Early, medyo maaga pa lang sa show, nagbago na yung decision ni Samuel. Gerald again. Do you realize that what you have in the series is mostly transactional relationship? You have a transactional relationship with Pip, Chris Cruz III. You have a transactional relationship with Joca Diaz. You have a transactional relationship with the character of JC De Vera, and so on and so forth. What have you learned from all these transactional relationships? Transactional relationships? Oh, wow. What have I learned? Well, medyo iba tong dynamics namin kasi talagang mga masasambuan. Gumagawa sila ng mga masasama. Maraming nalalagay sa hindi magandang sitwasyon dahil sa mga pinagagawa nila. So, he had kumbaga, yung motivation ni Samuel para makipag-relasyon sa kanila is different because gusto niya papagsakin itong mga to. So, his transaction is tapusin yung kasama na ginagawa nila. One last question. What sin of your father are you willing to inherit? What sin of my father? I don't inherit. Oh, wow. What sin of my father? Wala. There's no sin kasi sin nga eh. So, na maging gwapo, sin ba yun? Kasalanan ba yun? Hindi na natin kasalanan yun. Hindi. Wala. There's no sin. Kinokorek na nga ni Samuel yung sin na ginawa ng tatay niya. So, wala siyang gusto makuha dun sa sana mga mabubuti lang. But syempre, like I said, wala namang perfectong tao. Lahat tayo may mga kanya-kanyang pagkakamali. Lahat tayo may mga kanya-kanyang pinagdadaanan. So, siguro tayo, lalo na sa Facebook, kaya natin magbawas ng pagiging judgmental. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Totoo, dapat bawas judgmental kasi toxic, di ba, pag online world. Ayan, di ba? Tapos, di naman natin alam yung struggles ng mga tao. Kahit nga sabi ni Je,
yung character ni Jacob, ni JC, di ba? Meron siyang pinagdaanan kaya siya naging ganun. Meron siyang malalim na hugot. Alright, may question pa rin tayo from Kapamilya King ng Kian Quinto. Hello po. Hello guys. Question ko lang. Kasi nabanggit nyo na itong show is ginagamit nyo para makapag-educate ng mga tao. Pero aware din tayo na merong mga audience, meron talaga mga tao na kahit anong educate mo sa kanila, yung paniniwala nila yung sinusunod nila or minsan sila pa yung galit sa'yo or sinishame ka nila. Ano yung masasabi nyo sa kanila? And sa tingin nyo ba, kailan nagiging applicable yung quote na you deserve what you tolerate? Sa lahat po, lahat. Enzo? Says? Yun, parang kung anong ginagawa mo sa tao, yun yung babalik sa'yo. Napaka-ano niyan eh, kumbaga, siguro iaanin tulad ko yun sa isang dasal. Na parang, kapag may nagganon sa yung tao, bumalik sa kanya kung ano yung ginagawa niya sa ibang tao, tapos wala kang ginawa sa kanya. Hindi mo siya hinawakan, hindi mo siya pinagsalitaan, wala siyang narinig sa'yo, pusang dumating lang sa kanya yun, at pusang niyang naramdaman. Para sa akin yun, enough na yun para sa kanya. Yun yung pinaka parang alam mo yun na kakamustahin mo na lang siya. Pero yan, yun yung pinaka maano sa loob mo na wala akong ginawa, wala akong inapakan tao, ako ang inapakan, ako ang inapin. Ang tangi ko lang ginawa sa dasal lang ako. Yun lang. Siguro gano'n talaga minsan eh. You can only do so much, sabi ko kanina eh. May, yung mga biktima, may accountability din yun. You always have to make, ikaw naman mag-decide eh. Hindi ka naman pwede ma-scam na hindi, di ba? You always decide, tama ba to? So you always, huwag pa dalos-dalos, mag-research, pero kung na-scam ka pa rin, hindi ka nakinig sa mga warning signs, charge to experience, learn from it. Pero may mga ganun talaga tao. Meron yan sa decision making. So, kung sino-sino mga nilalagay natin sa gobyerno or sa ganito or sa ganyan. You really have to do your due diligence at research at magtanong. But kung ayaw, ganun talaga. You get what you deserve. Lahat naman na nangyayaring maganda, hindi maganda, nangyayari yan based on our decisions. And we only can decide for ourselves. Yung katwiran ko sa buhay ko, hindi ko naman pwedeng i-force sa kanya. Iba mag-work sa'yo, iba mag-work sa akin. So we have to live by experience, good and bad. Sa iba pa po. Francine? Take one for the team na lang to actually, yung about what you said, you deserve what you tolerate. It's true naman. It doesn't apply only sa scamming. It applies in all aspects of your life. Sa pag-ibig, sa friendship na toxic, sa trabaho na negative na sa'yo. Diba? Even sa sarili mo, if you keep tolerating something, talagang mangyayari yun sa'yo. So, I guess to connect it sa show natin and sa yung social relevance kung bakit kailangan din talagang pagtuunan ng pansin. Tama yung sinabi ni Jay, kailangan mong mag-ingat. You have to really do your research. And at the same time, diba, hanggang kailan ka na lang din ba talaga magpapaloko? I mean, kung once, okay, lesson learned. Twice, pwede pa, pero pangatlo, pang-apat, pang-lima, and so, tanga ka na talaga. Sorry sa term. Si Gerald po yun. Nagulat lang po ako, ginaya ko. Pero totoo naman din, medyo hindi ka na talaga nag-iisip. So, talagang ako, personally, I believe na you really deserve what you tolerate. Kasi ako, I really don't tolerate whatever. Negativity, toxicity, you should really cut off that. That thing. Thank you. At maraming scams at scammers ay umaasa sa kakulangan ng ating kaalaman, di ba? So you have to do your part. Thank you po. Thank you, Dave. I think the power is in you. Kasi 'di ba parang it's beyond your control na kung ano yung gagawin ng tao, 'di ba? Pero ang importante, ano bang power mo? Ang power
sa choices mo in life, sa integridad mo bilang isang tao. And also, siguro dapat matuto rin tayo to honor our boundaries. And, well, ako, personally, that's my lifelong struggle, especially from this business that forces you to just say yes and yes to so many things and so many people. So, yun, boundaries, it's very important, and natutunan ko siguro ngayon na medyo tumanda na rin ako sa buhay at sa industriya that no is a complete sentence. Ang hirap lang yung tanong mo, just like in these processes, questions, no? At interrelated kasi yan, kasi tignan mo, in our society, makakakita ka, nag-endorso ng mga politiko. O tapos, lahat ng ipanalo, kurako. Tapos kailangan panghingi ngayon ng transparency. Diba? Interrelated kasi itong buhay natin. And the show tried its very best to provide a platform where we can showcase this. Because at the end of the day, ang root cause nito, yung education. Kasi Direk Bijoy and I were talking, he was mumbling beside me, he was saying, oo kasi Direk, iba yung bobo, hindi niya alam na bobo siya. Masakit pong pakinggan. Pero if your temperament dictates that you did not get the proper education or uneducated ka because of poverty, so your view of the world is limited. Na, tapos, sabihin natin makipag-usap tayo sa iba. Kung ang community mo rin is from that kind of experience, so napaka-limited. Now, I admire Vice for always bringing our attention in its showtime na sinasabi niya lagi, hindi na lang ako magbabanggit, may paaralan ako napunta, mag-i-schedule ng classes, dalawang year level sa isang kwarto, o kaya Monday, ganitong klase lang, Tuesday, ibang year na naman. I mean, we have to go back to that. Diba? Educate our people. Yung ipinagbubulusan nila, itinayo na lang sana nila ng eskwelahan at nang tumalino ang bayan. Pero papanatilihin nilang mangmang ang bayan para patuloy silang may boboto at nakaupo. That's the sad part of it. Our show will not claim that sabi ko nga ang hirap ng tanong mo kahit na nagpalabas tayo ng isang relevant material and yet people do not listen. We will not claim, we will not have that messianic complex of trying to save the society. This is our very little contribution. At the end of the day, we're just starting out to, sabi nga, our use of Bakunawa is as both an element in the story, also speaks of a semiotics that is calling for the society. Na tama na yung resiliency, hindi na, sa hirap ng buhay ko, mamamatay na ang tao dyan sa resiliency na yun. We have to cry out for what we deserve. Kailangan nating mag-ingay for what we deserve. Hindi po natin deserve na gumagapang sa hirap. Hindi po natin deserve na nalulunod sa bahay. What we deserve is a better society, better leaders. So yun. Incidentally, yesterday I was attending a mass and malalaman po ninyo sa mga darating na araw kung bakit napakamakahulugan ng show. The priest said on November 21, let's go out of the streets along Katipunan. They're calling for a noise barrage. Try to see the show and know why we are all emotional about what we are trying to do in our show. I think coincidental
coincidental. But marami na kasi tayong ganyan, diba? And we have to unite to better ourselves. We don't deserve this. Actually, kasi kahapon, kakagaling ko lang ng Japan. Tapos, tinanong ko, sabi ng kaibigan ko na grabe kasi yung taxes dito, 48%. So sakit na sakit siya. Ang sabi ko sa kanya, I think our taxes 32%, 30%, mga more or less ganun. At least kayo, alam nyo, nakikita nyo kung saan napupunta. Nakikita nyo physically, nakikita nyo through your education, infrastructure, yung discipline ng mga tao. Sa amin, hindi namin nakikita. Marami pong naghihirap sa amin. And kahit kalahati po doon sa nawala, kahit kalahati man lang, ang laking pagbabago yan sa ating bansa. So, ang kagandahan lang ngayon, I think kahapon pa yun, yung nagkaroon ng protest sa Carino ba or sa Grandstand, sa Luneta. Pababa ako ng aeroplano kagabi, nakikita ko sila. Sobrang I think pupunta na tayo doon. I think pagod na rin po yung mga tao. So again, babalik lang ako doon. Our responsibility of everyone here through our work is to always, bring that awareness sa mga tao. Because tama na po. Mahirap po yung para sa isang Pilipino na lalungoy sa baha. Papunta lang po sa trabaho niya na minimum wage para lang may pangkain yung pamilya. Yan po yung mahirap. Yung trabaho namin, yes, mahirap. But nothing compared sa gano'n. Nothing compared. Alam ko po gano'n katubig yung tubig na yun eh. And imagine mo yung every month, parang lalo na sa taon na to, kailangan nila dumaan sa gano'n. Why? Decision making ng mga leaders natin yan. So, yung sinabi mo, is this it? Is this what we deserve? By our decision making? Maybe. Pero sana magising na tayo. Nakita natin yung hirap, we experience it every day. Every day, I don't know. I mean, I don't want to generalize pero baka yung mga decision makers natin, hindi nila alam gano'ng kahirap yan. Gano'ng kahirap lumukay sa Renete Ave kapag may baha. Gano'ng kahirap na biglang nasa loob ka ng bahay mo sa Cebu, tapos puno na siya ng tubig. Yan po yung mahirap. We are all spoiled. Yan, mahirap yun. Mahirap yun. So sana magising tayo lahat. Thank you. Agree. Ang lalim ng usapan. Ang lalim. Ganyan kalalim yung sins of the father. Hindi lang siya basta entertainment di ba? Ang daming hugot na pwedeng tackle at matutunan ng mga tao from us. Meron sinasabi si Derek. Yes, Salita dyan, dahil mo sinaktang babae. Derek, ko ba yung Sa unang dadakipin. HR po ako, nagbibigay lang ako trabaho na rin. Alright, may question pa po tayo from Ms. Nika Sabio ng Push. Pwede po yung hindi masyadong malalim. Parang medyo charot. Hindi ko na po alam kung paano ko susunod. Kasi na-agree po. Okay po, so my question po is for Francet po. From the first media conference up until now, parang sinabi niyo na this is the start of the maturity ninyo as actors. So now that it's ending, how do you describe na kung gano'n na kayo ka-mature ngayon? Working together, working as the actors, and for the directors po, ano po masasabi niyo sa Francet on doing this since of the part? Kami po. In terms of maturity, pabalik po ata. Ako po, base sa sarili kong observation, sa lahat po ng mga itinuro sa amin ng aming directors at as an actors na nag-observe sa mga co-actors namin, yung wag mong kalimutan yung character mo, lalo na po may time kasi na medyo matagal kami hindi nakapag-shoot. So may parte sa akin na parang naiwan ko ng pansamantala si Arisa at nahirapan akong bumalik sa kanya. Pero kaya nga po nasabi ko, sobrang alaga po kami ng prod namin dito. Hindi nila ang pinababayaan in terms of everything. Sa maturity, yung mas alam ko na yung gagawin ko. Hindi sa nagmamarunong po, pero at least I know what will happen, I know what's happening sa isang eksena.
At yung, syempre, bilang respeto na rin po sa mga kaisala namin. Kasi, syempre kung hindi namin naaralin, nakakahiya namang maging cause of delay. At na ako lang yung masasabihan. Yun po yung masasabi kong isa sa mga nabago sa amin dahil sa show na to at dahil sa mga directors sa amin. Dalawa kasi, para sa dalawang maturity, galaw at yung pag-iisip. Kaya mong pag-ibahin yung minsan di sila pantay. Ako, masasabi ko ako yung taong tahimik lang, pinapanood ka lang, pero alam ko na yung, iniisip ko na yung mga mangyayari bago ko sabihin yung isang salita at nag-iisip ko muna. Nag-mature ako, syempre, ang kwento ng Sins of the Father, napaka-mature niya. Natutunan ko oo nga pala, nagbabayad ako ng buwis, bakit ganito nangyayari? Naglalabas kami ng pera, bakit ganito ang nangyayari? Doon ko mas lalong nagsingin sa utak ko yun, intellectually. Sa galaw naman, maturing, kaya ko na sinabi na know our characters, makinig, mag-open, magtanong. Pagpasok mo ng taping, nandito ka bilang actor. Hindi ka dito bilang kung ano man. So lahat ng maririnig mo dito, lahat ng makikita mo, trabaho mo, part ito ng trabaho mo. Yun lang ang pumasok sa akin. And syempre yung investment sa sarili mo, investment sa craft mo, yung natutunan ko rin dito yung gigil. Yung gigil. At syempre, mature din na natutunan ko to help others. Mag-share ka ng natutunan mo, ipamahagi mo yun sa mga bago, para hindi mo rin, ako naniniwala ko, lahat ng knowledge natin, hindi naman yan pinanganak na nasa iyo eh. Yung iba natutunan mo lang sa tao na kahalubilo mo sa isang sitwasyon na nalagay ka. So, yun ang maturing ko, yung intellect, saka yung kilos, galaw, disiplina sa sarili. Thank you po. If I may add, trabaho ko si Francine, si Seth na sa Kadena Ginto. That was 2017. So, kasama siya. May kita pa na sila, every scene ko, oo, nakikinig. But dito sa Sins of the Father, may kita mo yung paano sila nag-evolve as they embrace their characters, mas kilikit. Thinking at first na sila compared before na oo na oo. Na pag nilalatag namin yung scene na puhunan, they ask questions. At ang mga tanong nila ay sobrang valid, sobrang makabuluhan sa gagawin eksena. So nakikita ko na, kahit especially pag magka-eksena sila, meron silang tinginan din na alam kong namug-usap sila sa mata at sa nagkakaintindihan sila. How will they surprise me also as a director kung paano na yan namin. So, masaya ko para sa inyo. The next question naman po is for me, Shaina and Sir Archie. Since the last finalist about redemption, aside from Samuel, o yung character nyo based on the trailer, parang nagkaroon din sila ng redemption. How is it important on your end po na may ganito lagi na there's always chance for those na nagkamali before na magkaroon ng redemption na maitama yung pagkakamali nila to make things better since yun yung nasa pick? Well, yun yung isa sa mga pinaka-importante siguro na mangyayari sa roles namin pareho. It's something na mapapanood ninyo sa huling mga araw ng Sins of the Father. Especially na-reveal na yung dad ko namin, isa pala siya. Siya pala ang mastermind actually. But yun nga, you are not your past. And I guess kay Attorney Leia, that also should define her dahil hindi naman siya yung tatay niya. And siguro, isa sa mga tanong is, ano ngayon na alam na ni Attorney Leia kung ano ang katotohanan, kung ano talaga at kung sino talaga ang tatay niya, ano ang gagawin niya bilang isang tao, bilang isang anak, at bilang isang nanay.
yun yung mapapanood ninyo sa huling mga araw. Surprise! Sobrang daming magandang eksena sa mga naiiwang araw ng Sins of the Father. But for Johnny, I think maraming na-reveal dun sa character niya ever since nalaman natin yung past na that includes his father, si Tito Pip. Diba? Maraming naiyabangan sa kanya, maraming naiinis sa kanya. But at the same time, parang naiintindihan mo siya eventually where he's coming from and why is he always trying to put up a front sa mga nakakasalamuhan niya. In terms of redemption, hindi ko alam kung paano ko sabihin na walang spoiler, pero it's really something that you need to watch out for, lalo na yung relationship ni Johnny sa tatay niya and paano niya isasarado yun. At ano bang mangingibabaw? Yung need niya for justice o yung need niya sa pagmamahal ng tatay niya? So, Very crucial kasi itong last week sa amin namang lahat. But sa characters namin ni Ramon Quino. And sana yung mga anak ay makapanood nitong huling linggo namin. At sana ma-inspire silang gawin ang tama in the future bilang mga anak at bilang mamamayang Pilipino. To add lang, no, since Attorney Lea and si Johnny are they're related, no? They're also, tulad ng title ng show, they're also facing sins of the father, no? So in their own characters, yun nga, abangan nyo na lang kasi maganda eh. Ano nga ba yung gagawin ni Attorney Lea? Ano nga ba yung mangingibabaw kay Johnny? And then it's also going to be, ayoko rin i-spoil eh. Hindi, kasi yung collaboration nila bilang magkakapatid, parang mas ano dito in the last week. So it's something you should really watch out for. So, yun. Thank you po. Hindi na ako makapag-dagdag po kasi ang hirap eh. Ayaw namin i-spoil. Mrs. Flo, kaya with that, we would like to invite everyone. Last week na po ng Sins of the Father. Maybe we can ask everyone to invite all our guests to watch ang huling linggo. Oh my gosh! Sins of the Father. Sir, you wanna start? Last week na, ang daming sasabog, ang daming pupunta dito sa Sins, literally and figuratively, nasasabog dito sa Sins of the Father. So we are very excited to present it to you, Susana. Samahan nyo kami until Friday.